Pagkagising ko, maliwanag na ang sikat ng araw na tumatagos pa sa may kurtina. Masakit na sa matang sinag ng araw na tumatama doon. Hindi ko pa masyado maimulat ang mga mata ko. Dala na rin ang inaantok pa ako. Nang magawi na lang ang aking paningin sa aking tabi. Hawak niya ang aking kamay. Lumuha na lang ako nang maalala ko na naman na nangyari kaninang madaling araw. Ang baby ko, halos manghina na ako dahil inaalala kong kalagayan ng aking anak. Binawi ko ang kamay sa kanya nang maalala ko din yung nangyari sa kanila ni Dea. Nagising siya. Humikab pa ito at nagpungas pa ito ng mga mata niya. Umalis ka rito. Ayaw kitang makita. Umalis ka rito, Jeho. Alis na. Halos mabaliw ako nang maalala kong lahat habang ang mga mata niya'y nakatitig lamang sa akin. Nagising na din si Lucio dala ng pagwawala ko rito sa kama. Sobrang sama ng loob ko sa kanya at ayoko na siyang makita pa. Jeho, umalis ka na muna rito. Mahinahong saad nito. Pakinggan mo muna si Kyrell. Sa tingin mo, katanggap-tanggap yung ginawa mo sa kanya? Paano mo nagawa ito sa kanya at sa baby niyo? Hindi siya nakaimik. Ano nangyari sa baby ko, Lucio? Nangihinang sambit ko. Kusang tumulo na din ang mga luha ko sa aking mga mata, dala ng sakit na nadarama ko rito sa aking puso. Napahawak ako sa aking tiyan. Malungkot niya akong tinitigan. I'm sorry to say this. Wala na ang baby niyo, Kyrell. Sa kanya mariing tinitigan si Jeho. Napahagulgol na lamang ako sa pag-iyak rito sa kama na halos manghina na ako sa nalaman ko. Hindi totoo yan, Lucio. Hindi yan totoo. Buhay pa ang anak namin, kasabay ng pag-iling ko rito. Narito pa siya eh. Turo ko sa sinapupunan ko. Narito pa siya. Buhay pa ang anak namin. Huwag mong sabihing wala na siya. Napahagulhol na lang ako sa pag-iyak ko rito habang si Jeho naman ay hindi siya makatingin sa akin. Hindi ko na talaga siya mapapatawad pa. Lalo na't nawala sa akin ang munting anghel namin. Pinalabas muna ni Lucio si Jeho dahil walang tigil ang aking paghikbi. Sobra lamang akong nasasaktan kapag nakikita ko siyang naririto. Tahan na, Kyrell. Walang may gustong mangyari to. Please, magpalakas ka na. Gusto kong makita ni Lola. Nasa kabilang kwarto lamang siya. Umiling ako. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Iniisip ko kasi kung paano ko sasabihin ito sa mga bata. Masasaktan din sila. At alam kong magagalit din sila sa kanilang ama. Hanggang sa sumapit ang gabi, medyo bumuti ng pakiramdam ko. Kakalabas lamang ni Lucio dahil pupuntahan niya pa sa kabilang kwarto si Lola. Nanggaling na din daw dito ang daddy ni Jeho kaninang madaling araw nang malaman niyang nakunan ako. Nagtalo daw ang dalawang mag-ama na halos hindi makapaniwala ang dad nito kung bakit ito nagawa sa amin ng mga anak niya. Hanggang sa sumapit ang gabi, bumangon ako mula sa kinahihigaan. Medyo nangalay na din ang aking likod sa kakahiga kaya pinilit kong tumayo. Gusto kong makita si Lola kung ano ang lagay nito. Walang nakakaalam na lumabas ako ng silid habang hawak ko pa ang swero na nakatusok sa palapulsuhan ko. Ramdam ko pa din na medyo masakit pa rin ito. Mula sa ikatlong kwarto ay malapit na ako sa kinaroroonan ng silid ni Lola. Nahinto ako nang maramdaman kong nahihilo ako nang may biglang umalalay sa akin. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa hospital? Maupo ka muna. Mukhang hindi ka okay. Nangunot ang noo ko sa lalaking ito dahil hindi ko siya kilala. Arman? Rumihistro sa mukha niya na parang naging suplado ang mukha nito. Oo. Tipid nitong sagot na hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Kamuntikan ko na talaga siyang hindi makilala dahil naka-hoodie jacket siya saka naka-face mask din ito. Saan ka pa pupunta? Tanong nito nang paupuin niya ako sa mga nakahilerang mga upuan sa hallway. Ano nangyari sa'yo at narito ka? Kagagaling lang ng anak mo. Tapos ikaw naman ngayon ang sumunod. Parang galit na siya sa akin dahil sa pagtatanong niya. Nalungkot ako dahil naalala kong baby ko. Kusang tumulo na naman ang mga luha ko sa aking mga mata. Shit, mura niya nang makita niya akong umiiyak. Huwag kang umiyak rito. May problema ka ba? Tumango ako. Hindi ko masabi sa kanya ang totoong nangyari sa akin, sa anak ko. Sino ba siya para sabihin ko sa kanya ito? Pero bigla na lang niya akong pinasandig sa dibdib niya.
Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang iwasan ng mapadikit ang katawan ko sa katawan niya kahit isa siyang estranghero. Kahit hindi mo sabihin kung anong problema mo, pero ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo. Ayokong isipin yung bagay na nasa isip ko. Kutob niya. Pero totoo yung nasa isip mo, Arman. Agad na sagot ko. Wala na ang baby ko. Wala na siya. Mahinang sambit ko, kasabay ng paghagulhol ko sa kanyang dibdib. Humigpit palalo ang yakap niya sa akin. Naramdaman kong pagbuntong hininga nito. Pasensya ka na kung ito lang ang tanging magagawa ko, ang i-comfort ka. Sige lang, ilabas mo ang sakit na nararamdaman mo habang nandirito pa ako. Ani niya. Nang mahimasmasan na ako, tila bumuti na ang pakiramdam ko. Agad din akong humiwalay sa kanya. Napasinghap na lang ako nang wala na siyang suot na face mask. Nakangiti siya sa papalapit na doktor. Narito ka naman pala. Kanina pa kita hinahanap. So ano, handa ka na ba sa flight mo sa susunod na linggo? Tumayo siya. Oo naman. Sino ba naman ang hindi magiging masaya? Ito ng pagkakataon ko para makaalis na. So, paano ang pagtitinda mo? Mamimiss ka nila kung wala ka ng balak na bumalik pa rito. Huwag kang padalos-dalos, Arman. Baka nga may pamilya ka pang maiiwan rito. Wala ka ba talagang maalala? Tumingin sa akin si Arman. Kumunot na lang ang aking noo dahil sa akin ito nakatingin. Wala naman siguro, Dok. Nakapagdesisyon na rin ako na doon na lamang tumira. Malungkot niyang sambit. Sige, kung yan ang desisyon mo. It's up to you. Good luck sa bago mong buhay. Ani nito. Tipid na ngumiti si Arman bilang pagtugon rito. Naupong muli si Arman sa aking tabi. Ang lalim ng kanyang iniisip. Aalis ka? Bigla akong tanong. Hindi na ako nakatiis na hindi siya tanungin. Bahagyang nilingon niya ako saka siya tumango. Nakaramdam naman ako ng pagkalungkot. Tipid itong ngumiti. Bakit parang nalungkot ka? Tila nahalata niya. Parang nahiya naman ako. Sabihin mo kung aalis pa ako o hindi na. Hindi na ako aalis kung pipigilan mo ko. Ani niya at pigik itong natawa na ikinakunot na lang ng aking noo. Ganun ba? Natigil lang sasabihin ko nang kumalamang sikmura ko na pangiwi siya. You want to eat? Pasensya na. Minsan talaga hindi ko maiwasang magsalita ng English. Bigla ko na lang kasi nasasabi. Sabay kamot niya sa ulo niya. Okay lang. Ani ko. Nakakagutom pa lang ma-hospital. At tipid akong ngumiti. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Ganyan. Ngumiti ka naman. Huwag mong ibaon sa kalungkutan mo kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon kay Ril. Bigla tuloy siyang nalungkot. Hanggat may natitira pa sa'yo, silang magiging lakas mo. Lihim akong napangiti. Arman, hindi man kita kilala. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Walang ligoy na sabi ko. Tumingin siya sa akin. Bigla ko na lang nasabi ang bagay na yun dahil yun ang nararamdaman ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Una siyang umiwas ng tingin sa akin. Hintayin mo na lang ako rito. Kukuha lang ako ng makakain mo. Sabay tayo niya. Pwedeng sumama? Tanong ko. Gusto ko lang iwasan si Jeho dahil maya-maya ay narito na din yun. Hindi pwede. Dumito ka lang. Hindi ka pa malakas. Mariing tanggi niya. Please, Arman. Gusto kong sumama. Giit ko. Maiwan ka na dito kay Ril. Baka hanapin ka nila dito. Ayokong makulong sa ginagawa mo eh. Baka ito pang maging dahilan para hindi matuloy ang flight ko next week. Bumuntong hininga ako ng malalim. Inirapan ko siya. Gusto ko lang kasing iwasan si Jeho dahil mas lalo lang akong nasasaktan. Tinalikuran ko siya at naunang nagtungo sa motor niya. Tara na, babalik din ako bukas. Gusto ko lang mamasyal ngayon. What? Nababaliw ka na ba? Pumasok ka na dun sa loob. Mabalasik na utos niya. At saan ka pa pupunta? Diyan lang ako bibili ng makakain mo. Sumimangot ako. Sasama sa'yo. Akala ko uuwi ka kasi sa inyo. Nagtaka siya at maya-maya ay tipid na ngumiti din ito. Sasama ka sa akin? Why? You don't even know me, Kyril. Hindi ko ba alam sa sarili ko kung bakit ang bilis kong magtiwala sa kanya? Sige, pasensya ka na, Arman.
Kung pinipilit kita na sumama ako sa'yo, babalik na ako sa loob. Ani ko at dahan-dahan akong humakbang. Nilagpasan ko siya ngunit isang kamay ang humawak sa aking kamay. Nahinto ako sa paglalakad saka ko siya hinarap. Sumama ka na sa akin. Baka next time na magkita tayo ulit ay hindi mo na ako pansinin. Inakay niya ako papunta sa motor niya. Pinasuot niya sa akin ang hoodie jacket niya. Saka niya ako inalalayang sumakay sa motor niya. Humawak ka sa akin kung ayaw mong mahulog. Saan ako hahawak? Suminghap siya. Hindi ko alam kung saan mo gustong humawak. Kung naiilang ka, humawak ka sa balikat ko. Just make sure na nakakapit ka sa akin. Ginawa ko naman yung inutos niya. Humawak ako sa balikat niya. Nilingon pa niya ako. Are you ready? Tumango ako. Pambihira ka. Sabay iling pa nito. Umalis din kami agad. Mabagal lamang ang patakbo nito. Nainip ako. Hindi ko alam kung anong oras pa kami makakarating sa pupuntahan namin. Saka nagugutom na din ako. Lumiko siya ng daan. Hanggang maya-maya ay umikot na naman ang kanto. Medyo wala ng ilaw dito sa dinadaanan. Natakot ako. Huwag kang matakot. Wala lang talagang mga ilaw dito sa kanto na to. Sinasabi ko lang baka pag-isipan mo ako ng masama. Baka isipan mong may gagawin akong masama. Hindi na ako sumagot at tila nabasa niyang nasa isip ko. Nang may mga ilaw na kaming madaanan pagkaliko niya pa ng kanto, saka saktong huminto ito sa tapat ng bahay. Parang hindi naman ito bahay dahil parang bakery ito. Ito ang bahay mo? Hindi, nasa likuran pa. Bali isang bakery yan. Minanak ko pa sa matanda na siyang may-ari nito. At ngayon ako nang nagmamanage niyan. Napangiwi na lang ako. Naunang pumasok siya sa loob ng bakery. Sumunod naman ako. Bumungad sa amin yung amoy ng mga tinapay. Ang bango. Maupo ka muna. Turo niya. Pwedeng makitawag? May kakausapin lang akong tao. Mahigit 1 oras na kasi akong wala doon at baka hanapin ako ni Lucio. Inabot naman niya sa akin ang phone niya. Kinonta ko agad si Lucio at nag-ring agad ang phone nito. Sinagot niya agad dito at nakausap ko siya agad. Halos mailayo ko ng phone dahil sa boses niya. Nagagalit siya dahil wala daw ako ng datnan sa loob ng silid. Lucio, okay na ako. Hindi na ako babalik dyan. Hindi pa ako handang kausapin si Jeho. Sagot ko dahil naroon daw ito at halos mabaliw na daw ito sa kakahanap. Umuwi ka na kay Rel at bukas na bukas ay iuuwi na si Lola sa mansyon. Kung ayaw mo makita si Jeho, huwag mo na lang siyang pansinin o kausapin. And by the way, pinalayas na din ni Jeho si Dea. Nag-away sila kani-kanina lang. Ani nito, pahagyang napatingin ako kay Arman. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Tila narinig niya ata yung pinag-uusapan namin. Sa lakas ba naman ng boses ni Lucio ay posibleng hindi niya yun marinig. Sige Lucio, ako na lang ang pupunta sa mansyon. Pero uuwi muna ako sa amin. Saka huwag niyo na akong hanapin. Nasa mabuting mga kamay ako. Sabi ko, saka siya pinatayan ng tawag. Napailing naman si Arman nang iabot ko sa kanya ang phone niya. Salamat, tipid akong ngumiti. Kumain ka na, may inihanda na ako sa mesa na kakainin mo. Bilisan mo at ibabalik na kita sa hospital. Ani nito, naupo ako sa upuan. Kumain ako, hindi ko sinagot ang sinabi niya dahil wala naman na akong balak na bumalik sa hospital. Hindi pa ako handang patawarin si Jeho. Para ano pa, ngayong nawala na ang aming anak, ay saka siya magsisisi. Nang matapos na akong kumain ay agad akong tumayo. Hinanap ko si Arman dahil bigla itong nawala. Nang marinig ko na lang na parang may kung anong bagay akong narinig sa loob ng isang silid, binuksan kong nakaawang ng pinto at dun ko siya nakita na may ginagawa ito. Nagmamasa siya ng harina. Wala itong suot na pang-itaas. Tila nakaramdam ako na parang may dumaang malamig na hangin sa harapan ko. Saglit akong napapikit at tila may nag-flashback nang makita ko siya. Napasinghap ako. Anong ginagawa mo? Hindi ko na dapat sagutin yan dahil nakikita mo na, di ba? Masungit niyang sabi. Iniwan nito ang kanyang ginagawa sa kakinuha ang kulay puting damit nito. Sa kanya isinuot. Halika na, ibabalik na kita sa hospital. Pag-aya niya, naunang lumabas siya. Arman, hindi na ako babalik doon. Gusto kong magstay dito kung okay lang sa'yo. Bukas na bukas, uuwi na din ako sa amin. Please?
Bigla akong nalungkot nang maalala ko na naman ang baby ko sa sinapupunan ko. Hindi pwede. Magagalit ang asawa mo sa akin. Tara na, ihahatid na kita. Giit nito. Ayokong bumalik doon. Ba't pa ang kulit mo? Isa pa, wala akong asawa na magagalit sa akin. Kaya pasensya na kung hindi mo ako mapipilit na bumalik doon. Galit na ani ko sa kanya. Ang tigas naman talaga ng ulo mo. Singhal nito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote mo para sumama sa akin. Okay, dumito ka ngayon. Pero bukas ay umuwi ka na, okay? Hetong susi ng bahay sa likod. Magpahinga ka na at dito na ako matutulog. Kinuha ko sa kanya ang susi na hindi siya binabalingan ng tingin. Lumabas ako ng bakery at tinungo yung sinasabi niyang bahay sa mismong likod nito. Nang makapasok na ako sa loob ay bumungad sa akin ng maayos na bahay. Nilak ko agad ang pinto. Hinanap kong silid niya. Pumasok ako sa loob. Namangha na lang ako dahil ang linis ng loob ng kwarto niya. Humilata ako agad sa malambot niyang kama. Maaga pa naman kaya hindi ako makakatulog agad. Bumangon akong muli at naupo sa gilid ng kama. Nang may biglang kumatok sa pinto, tumayo ako at binuksan ko yon. Bumungad sa aking harapan si Arman. Sa lubong ang mga kilay niya. Sa kabila ka matulog, wag dito. Utos niya. Bakit doon pa kung narito na ako? Tumaas ang sulok ng labi niya. Sa labas ka matutulog o doon ka sa kabila matutulog? Inirapan ko siya. Sige, lilipat na ako. Napakasungit mo naman. Sabay singhap ko. Makikitulog ka na nga lang rito, ikaw pang demanding. Dagdag pa niya na halos kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Bakit bang sungit mo ha? Mataas na boses na ani ko. Tumalim ang mga mata niya nang titigan niya ako. Paano mo nagagawang lokohin ang pamilya mo? At ngayon ay sumama ka sa akin? Anong iisipin nila lalo na kung malaman ng mga anak mo na sumama ka sa taong hindi mo kilala? Pinagtataksilan mo na si Jeho. Siya bang ama ng mga bata? Kusang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Nasaktan ako sa sinabi niya. Ako pa ngayon na nagtataksil. Hindi niya kasi alam kung anong mga pinagdadaanan ko. Well, kahit masakit siyang magsalita, tama pa din siya. Oo, siya nga. Sagot ko. Malungkot ko siyang tinitigan. Pasensya na kung sumama ako sa'yo. Galit ako kay Jeho. Sabay kuyom ko sa kamao ko. Siyang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Nalaglag ang anak namin dahil sa pagtataksil niya. Pagtatapat ko, rumihistro sa mukha niya ang pagkagulat nito. Sabay iling niya. I'm sorry, I didn't mean it. Sorry sa mga nasabi ko. Yumuko siya. Sige na, magpahinga ka na. Nasa labas lang ako kung may kailangan ka. Ani niya. Saka ito tuluyang umalis sa harapan ko. Nagpahinga ako sa kabilang kwarto. Nahiga ako at hindi ko namamalayo na unti-unti akong nakatulog dala ng pagod ko sa pag-iyak. Kinabukasan nagising ako dahil sa pagtilaok ng manok. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Tinungo ko ang banyo para makapaglinis na din. Pero nakita ko si Arman na nagluluto ito ng pang-umagahan. Tila nakaramdam ako ng hiya dahil ito pa rin yung suot ko mula pa kahapon. Maligo ka na, binilhan na kita ng damit mo. Sana magustuhan mo. Kunin mo na lang yung supot dun sa ibabaw ng mesa. Turo niya. Nakita ko naman agad yung sinasabi niya. Kinuha ko ang supot at kinalkal ko ang mga laman niyon. Kompleto na din dahil may mga panloob na itong kasama. Namutla ako sa mga nakita ko. Lalo na sa mga size nito. Next time talaga, kung maglalayas ako sisiguraduhin kong may baon akong mga damit. Diyos ko. Why, hindi mo ba nagustuhan? Sumilay ang ngiti sa labi niya. Sorry, hindi ko alam kung anong size mo. Kung hindi naman kasya ay pwede naman kitang bilhan sa palengke. Ani niya. Kasya na to. Sagot ko na hindi siya tinitingnan. Dumiretso ako sa loob ng banyo para maligo. Puno ng laman ng timba nang makita ko. Leche, ang lamig! Sigaw ko rito. Paano pa ako makakaligo nito sa sobrang lamig ng tubig? Tiisin mo ang lamig. Kung ayaw mong maligo, maghilamos ka na lang para ganun pa din ang amoy mo kahapon. Sigaw niya mula sa labas ng banyo. Puwisit ka, Arman? Narinig ko na lang na tumawa siya. Ano bang amoy ko kahapon? Bulalas ko rito. Nang amoyin ko na lang ang sarili ko, pakiramdam ko may amoy na nga ako. Buwisit talaga siya.
Sa bagay, tama naman siya. Yung umuwi ako ng probinsya at bumalik din agad ng Maynila ay may amoy na talaga ako. Nahiya ako. Pinilit ko na lang maligo kahit malamig. Pagkalabas ko ng banyo ay nakapaghanda na siya ng pag-umagahan. Maupo ka na at kakain na tayo. Utos niya. Naupo ako sa tapat niya. Natakam ako sa mga pagkain na nasa aming harapan. Inumpisahan ko na din kumain, mukhang mapaparami ako ng kain ngayon. Kahit puno na ng pagkain ng bibig ko ay subo lang ako ng subo. Hey, dahan-dahan lang sa pagsubo. At baka mabilaukan ka sa ginagawa mo. Ani niya. At yun nga, nagkatotoo yung sinabi niya. Inabutan niya ako agad ng tubig. Ininom ko yon. Salamat. Ang sarap mong magluto. Ani ko, napasinghap siya at nalungkot. Hindi ko alam. Sa tuwing nagluluto ako, parang may naaalala ako. Ani niya, kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano nga palang nangyari sa'yo at wala kang maalala? Car accident. Agad na sagot niya. Sa kanya ipinagpatuloy na kumain. Kailan pa nangyari? Bahagyang tumingin siya sa akin. Bakit interesado kang malaman? Peking ngumiti ako. Wala lang. So, doon mo ba nakuha yung mga sugat mo sa muka? San pa nga ba? Pagpasensyahan mo na lang kung minsan ay masungit ako. Sabay tingin niya sa akin. Parang feeling ko tuloy, isa akong halimaw na nagtatago sa liwanag dahil sa mukha ko. Nakaramdam naman ako ng awa sa sinabi niya. Tipid akong ngumiti. Gusto mo bang sumama muna sa akin sa probinsya? Uuwi ako ngayon ng probinsya. Umiling siya. Maraming matatakot sa akin, Kyril. Baka mandiri lang sila sa akin. Ihahatid na lang kita sa sakayan. Napasinghap na lang ako rito sa kinauupuan ko. Hindi ko siya pinilit pa na sumama sa akin. Hanggang sa natapos na kaming kumain, hinatid niya ako sa sakayan papuntang probinsya. Nagulat na lamang ako nang tabihan niya ako rito sa pandalawahang upuan. Arman, akala ko, I'll go with you. Singit nito. Mahaba na din ang biyahe namin. Hindi ko na malaya na nakatulog ako sa kanyang balikat. Nagising ako nang huminto ang sasakyan. May bumaba kasi na pasahero. Pekeng ngumiti ako sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadyang makatulog sa balikat mo. It's okay. Alam kong pagod ka. Just sleep again if you want. Ani nito. Tipid akong ngumiti habang tinititigan ko siya. Namiss ko tuloy si Jeho kung gaano siya ka-sweet sa akin noon. Are you okay? Doon na lamang ako napaigtad na magsalita siya. Hindi ko na malaya na nakatulala ako sa kanya. Umiwas ako ng tingin at pakiramdam ko'y namutla ako sa paninitig ko sa kanya. Bakit ganito? Ang lakas ng impact ko sa kanya. Sa paraan nito kung paano siya makipag-usap sa akin. Halos buong sistema ko na atang naaapektuhan niya. Kyril, magpatawas ka kay Mang Emong. Wala sa sarili kong sabi rito. Ha? Anong magpatawas? Tanong niya sa akin. Bahagyang tiningnan ko siya at peking ngumiti. Search mo sa YouTube para alam mo. Mahirap mag-explain eh. Sagot ko. Talagang ginawa niya yun? Nasapo ko tuloy ang aking noo dahil sa kadaldalan ko. Diyos ko, ang hirap magpatawas. Bulalas ko na lang rito sabay kamot nito ng kanyang ulo. Tawas? You mean, tawas na nilalagay sa kilikili? Gusto kong matawa na lang kay Arman. Kawawang Arman, walang alam sa salitang magpatawas. Siguro hindi siya tubong probinsya, kaya hindi niya alam. Kung ano yung nasa isip mo, yun na yun. Siguro may puto ka kaya need mo ng tawas. Bakit may puto ka nga ba? Sabay amoy niya sa akin na ikinalaki ng mga mata ko. Arman! Sigaw ko na halos tumingin ang ibang mga pasahero sa amin. Nahiya ako. Sorry, makulit kasing kasama ko. Hani ko sa kanila, hindi na kumibo si Arman nang sigawan ko siya. Tumahimik ito. Napatingin na lamang ako sa kanya. Kahit nakashade siya at nakasuot ito ng face mask, parang may itsura din siya. Nilingon niya ako. Umayos ka sa pagkakaupo mo. Utos niya na parang isang ama kong umasta. Hinirapan ko siya. Para kang bata. Dagdag pa niya. Umayos ka Arman ha. Mabibinggo ka na sa akin. Galit na ani ko. Saka ko isinandig ang ulo ko sa may bintana.
Parang nakaramdam ako ng lamig dahil lumakas yung buga ng aircon at nakatutok pa ito sa tapat ng ulo ko. Napayakap tuloy ako sa sarili kong katawan. Humiga ka sa balikat ko. Utos niya. Ayoko, hindi tayo close. Masungit na ani ko sa kanya. Hindi naman talaga tayo close. Feeling close lang tayo. At alam mong ikaw naman na nag-umpisa nito. And don't complain anymore. Hindi na talaga ako umimik eh. Tahimik na lang ako. Hindi tuloy ako makatulog. Yung masungit ka na sa lagay na to, pero mas masungit pa din pala siya. Wala kaming imikan rito hanggang sa makarating na kami ng probinsya.